Panoorin po natin at pakinggan po natin ang paglalabas ng sama ng loob nito ni Kuya. Isa po siyang DDS, no? Dahil naglalabas po siya ng sama ng loob dahil meron po siyang napanood na video ni PBBM at ni VP Sara kung saan dun sa video pinapakita daw na hindi pinansin or dinedma ng Pangulong Marcos Jr. at ng First Lady si VP Sara. Ipapakita ko po sa inyo yung mga screenshots nung video na yon para makita niyo po yung kanyang nakita. Mamaya ipapaliwanag ko po kung bakit maling-mali na sumama ang loob niya kay Pangulong Marcos Jr. At ipapaliwanag ko rin po kung bakit maling-mali na isipin niya na ini-itsopera or dinededma lang si VP Sara. Ito na po, pakinggan natin siya at mamaya pag-usapan po natin. Ito na. Sobrang nakakalungkot itong video na nakita ko, mga Lods. I don't know if this is latest, pero sobrang nakakalungkot lang at nakakadismaya lang. Even ako as supporter ni VP Inday Sara and supporter ni President BBM nung eleksyon, ako ay nalulungkot sa nakita ko. Lang pinansin, kinawayan, or binati man lang si VP Inday Sara at basta-basta lang si President BBM na umakyat. Sobrang nakakalungkot, mga Lods. Kasi sa totoo lang, ako ay naaawa talaga kay VP Inday Sara. 'Di ba? Kasi nananahimik si VP Inday Sara sa Davao City. Pero pinilit niligawan ng mga Marcos, 'di ba, na patakbuhin si VP Inday Sara. Kasi alam naman natin at that time, si VP Inday Sara ay malakas talaga sa service, no? Lalo na as president. And ngayon, nananalo na sila, no? Ngayon na nagamit nila, no, ang mga Duterte. Wala na, no? Kumbaga, na-set aside na si VP Inday Sara at tinatrato na lang nila na ganyan si VP Inday Sara. Now, which is, wala naman siyang ginawang masama, no, kay President BBM, lalo na kay First Lady. Never siyang nagsalita ng kung ano-ano. Despite sa mga statements na maaanghang na statements na sinabi ni Tatay Digong, ni Baste, mga kapatid ni VP Inday Sara. But still, VP Inday Sara, pinili niya na suportahan si President BBM. Still, andyan pa rin siya kay President BBM. And yet, ganito ang mangyayari. Alam niyo, mga Lods, sa totoo lang, sana hindi na lang talaga nakipagsanib si VP Inday Sara sa mga Marcos. 'Di ba? Sana nagstick na lang sila as Duterte. Hindi ko ma-imagine na darating sa puntong ito. 'Di ba? Na darating sa sitwasyon si VP Inday Sara sa sitwasyon na siya na lang mag-isa. Kasi 'di ba, nung eleksyon, grabe, ang daming nanliligaw kay VP Inday Sara. Ang daming nanliligaw sa mga Duterte para makatandem lang. Here comes ang mga Marcos. Grabe. No? I cannot imagine na darating sa puntong to na maiisip na lang natin na baka talaga lang, no? Baka talagang ginamit lang, no, si VP Inday Sara para manalo. Kasi lahat, 'di ba, lahat ng rason para manalo as presidente ng Pilipinas na kay VP Inday Sara. We all know, 'di ba, sa lahat ng mga surveys, ang top choice ng mga Pilipino at the time, si VP Inday Sara. Plus factor pa 'yon, 'di ba, na ang taas ng trust and approval ratings ni Tatay Digong that time. So talagang nasa kasagsagan ng peak ang mga Duterte at the time. Talagang mananalo talaga. Kasi 'di ba, remember niyo yung 8 Diretso? 'Di ba? Walang nanalo sa 8 Diretso. Lahat ng inendorso ni VP Inday Sara at the time nanalo, pero ang 8 Diretso wala. Ganun ka-powerful. At alam nila na grabe ang mga supporters ng mga Duterte, sobrang solid, sobrang dami. Kaya niligawan, no, ni Senator Amy ng mga Marcos si VP Inday Sara para lang makatandem ni President BBM. Actually, hinintay pa nga nila yung desisyon 'di ba? Bago nag-file ng candidacy si President BBM, naghintay pa sila ng desisyon ni VP Inday Sara na baka tatakbo si VP Inday Sara as president. So, magi-give way, no, si President BBM at magiging vice president na lang si President BBM. Pero hindi, kasi si VP Inday Sara, hindi naman siya takaw kapangyarihan 'di ba? So, ni-reject niya ang presidency
Pero kinulit, pinilit, niligawan, hanggang sa napa-oo siya at hanggang sa tumakbo siya as Vice President. And take note, sinuway pa niya si Tatay Digong. 'Di ba? Ang dami ng reminders, no, si Tatay Digong at that time during election. Pero sinuway ni VP Inday Sara si Tatay Digong at nakipagsanib at sumuporta ng solid pa rin kay President BBM. But look at what happened now. Sobrang nalulungkot talaga ako para kay VP Inday Sara. Sa totoo lang. Kumbaga, lahat ng mga ginagawa right now ng mga kongresista, di ba, nila Romualdez, no, ng administrasyon na to, na they are trying talaga na, di ba, pabagsakin, patahimikin ang mga supporters ng mga Duterte, di ba, ang mga Duterte itself, no, patuloy nilang hinihila talaga pababa. Sobrang nakakalungkot lang na despite of everything, no, darating sa point na ganito. And mapapaisip ka na lang talaga mga Lods, no, na parang talagang literal na ginamit lang talaga si VP Inday Sara. Pansin nyo yung eleksyon, di ba? Hindi na nga ni VP Inday Sara kinakampanya ang kanyang sarili. Di ba? Palagi niya bukang bibig, Apo Lakay, Apo BBM. Palaging bukang bibig ni VP Inday Sara sa almost lahat ng campaign, no, na iboto nyo si Bongbong, no? Iboto nyo si BBM, iboto nyo si Apo BBM, di ba? Kaya ang sakit, no? Lalo na nakita ko yung video na hindi na nila pinapansin si VP Inday Sara. Sobrang ako po ang nasasaktan, no, sa kay VP Inday Sara right now. Hindi niya deserve yun eh. Kasi nanahimik yan sa Davao. Kinulit nyo, ginulo nyo ang buhay niya. Ang akala namin, ang kalaban lang ni VP Inday Sara, mga makakaliwang grupo, si Larissa Hontiveros, si Franz Castro. Diyos ko, pati pala, ang First Lady, pati pala sila Romualdez, pati pala ang kalyado ni President BBM maging kalaban ni VP Inday Sara. Diba? Ay, nako, it's a trap. Na-trap si VP Inday Sara at wala na siyang magagawaan, dyan na siya eh, no? Kaya trabaho na lang siya ng trabaho. Diba? Kahit hindi na siya pinapansin, kumbaga dinidisrespect na siya, pero trabaho pa rin siya ng trabaho para sa Department of Education, diba? At para sa Office of the Vice President. Diba? Nakakagigil eh, no? Pero sige lang, diba? May election pa eh. Diba? Sige lang. Solid lang dapat tayo mga Lods, nasa likod lang dapat tayo ni VP Inday Sara kasi in the first place, tayo naman mga Pilipino ang pagsisilbihan ni VP Inday Sara at hindi ang mga pulpolitik. So yun po na panood natin yung kanyang paglalabas ng sama ng loob, no? So ito po kasi yung nakita niya. Ito yung pinakahuling part ng video na. Ayan po, kung saan ang Pangulong Marcos ay pakita ng hagdan at nandun si VP Sara, no? Andun siya, yung naka-face mask. Natila nga naman po pinapakita dyan na hindi pinansin ng Pangulong Marcos si VP Sara. Tapos dito rin, makikita na nag-uusap si Pangulong Marcos at saka yung isang mama doon. At si VP Sara nakatingin sa ibang lugar, no? At kung titignan mo nga ito kasi yung last part na ng video. Kung titignan mo yan, makikita mo nga na parang dinededma si VP Sara o hindi pinapansin. Kaya naman sumama ang loob nito ni Kuya, ano? So tignan niyo pong mabuti, ayan, no? Tila nga naman dinedma si VP Sara, no? Pero kung titignan nyo ang kabuuan ng video, yung sa simula or sa umpisa, makikita nyo na nung umpisa, nagkita-kita silang tatlo dyan. Ayan, si VP Sara, si Pangulong Marcos Jr., at saka ang First Lady. Ayan, no? Pagkakamayan ni PBBM si VP Sara at kinamayan nga po niya dyan. Ayan. And then, eto, ayan, yung kamayan talaga nila. No? And then, makikita sa video na ito na nag-uusap ang First Lady at si VP Sara. Ayan, sa screenshot na yan, makikita na nag-uusap silang dalawa. O, naglalakad pa sila ng sabay at nag-uusap silang dalawa. Ayan. Ayun, so nakita niyo naman po, no? So, masama po ang loob ni Kuya dahil ang nakita po niya ay yung last part ng video kung saan paakit na ang Pangulong Marcos, no? At hindi na nga po nakamayan ng Pangulong Marcos si VP Sara. Pero, doon sa umpisa po ng video, nakita niyo naman, pinakita ko sa inyo, nagkamayan sila at nag-usap silang tatlo kasama yung First Lady. And then, naglakad pa nga yung First Lady at si VP Sara na magkasabay, no? Yung po ang hirap, no? O, kita niyo, narinig niyo siya. Ang sama ng loob niya, kung ano-ano nang pinagsasabi niya, no? Talagang akala niya, dinededma, sinasawalang bahala na, hindi na pinapansin, ano? Ang dating nga sa kanya, sa pagkakaintindi ko, parang ginamit lamang daw si VP Sara ng eleksyon para manalo si PBBM
Tapos nung nanalo na after election, ayun na yung trato kay VP Sara ng mga Marcoses, no, ng admin na tila dinededma daw. Pero in reality, pinutol po ng mga troll yung video para parang may pakita lamang sa publiko is yung last part kung saan kung yun lang talaga mapapanood mo, mapapaisip ko talaga, iisipin mo na talagang, ay, dinededma na si VP Sara, kasi nga, yun lang yung nakita mo. Pero kung nakita mo yung kabuuan ng video, lalo na yung umpisa, nakita mo na sila ay nagkamayan, nag-usap-usap pa, no? So, yun po yung reason, kaya nasabi ko na maling-mali na sumama ang loob nito ni Kuya, kaya Pangulong Marcos Jr., at maling-mali na isipin niya na iniitsopera, or dinededma, or hindi pinapansin ang pangalawang Pangulo. No? Kasi kung ganoon ang Pangulong Marcos Jr., sa dinami-dami ng masasakit na salita na sinabi ng tatay at kapatid ni VP Sara sa kanya, baka matagal na nga pong hindi pinansin ng Pangulong Marcos Jr. si VP Sara. Pero in reality, sa kabila ng mga masasakit na salita, no? Sa kabila ng mga hindi katanggap-tanggap na naririnig natin sa mga supporters ni VP Sara, mga salitang against kay PBBM na hindi mo makain talaga, sila Maharlika, di ba? Never naman niya na ipinaramdam sa pangalawang Pangulo na ito ay may sama ng loob sa pangalawang Pangulo. Kaso yung ginagawa ng mga troll, pinuputol po ang video para palabasin na masamang ugali ng Pangulong Marcos, no? So, sa kabila ng nakikita ang pangalawang Pangulo sa mga rally kung saan nananawagan ng pagpapatalsik kay Pangulong Marcos, hindi natin nakakitaan or nakaringgan ang Pangulo na nagsabi, no, or gumawa ng aksyon para sumama ang loob ng pangalawang Pangulo. No? Kita nyo naman, pinakita ko sa inyo yung mga screenshots, no? Kaso nga po, ang mga troll, gumagawa ng mga maling konteksto sa pamamagitan ng pagpuputol-putol ng mga mensahe at pagpuputol-putol ng mga video. Ganyan din po ginawa nila kay Atty. Leni Robredo nung panahon ng eleksyon, no? Pinutol-putol ng mga video ng Atty. Leni, pinagpatong-patong, pinagduktong-duktong para magmukhang masama sa Atty. Leni. Para magkaroon ng patunay yung tawag nila kay Atty. Leni Robredo na lugaw, no? Ganyan po ang ginawa nila. Minalign sa pamamagitan ng pagkakalat ng mga fake news, disinformation, black propaganda at saka mga putol-putol na video. At ngayon, yan naman po ang ginagawa ng mga troll kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kitang-kita nyo, rinig nyo yung sama ng loob nito ni Kuya towards sa admin ni PBBM at saka kay Pangulong Marcos. At nakapagbitaw siya ng mga salita na wala sa lugar, no? Or talagang unnecessary. Kasi nga, maling-mali na sumama ang loob niya. Kasi last part na lamang ng video ang napanood niya. So marami ang sumakay, no, dun sa maling paniniwala. Kasi nga, maling video yung napanood nila. So yan po yung problema natin dito sa Pilipinas. Yung talagang fake news at saka yung mga satire, kalokohan at mga putol-putol na video at mensahe, no, para pasamain, palabasin na masama ang isang tao. Yun lamang po mga kababayan, marami pong salamat sa inyong panonood. Sana po may napulot kayong aral or takeaway sa aking binahagi sa inyo. So, sana po makapag-comment kayo at huwag niyong kalimutang i-like ang ating video. Magkita-kita tayo sa susunod kong video. Salamat po.